What's up mga bilog? Today's video, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit nating parts sa ng GNC build. So itong mga parts na gagamitin natin, lalagay ko na lang dito sa description sa baba kung saan ko siya pinagbibili. Para kapag gusto niyo mag-build ng GNC build, nasa sa inyo na lang. Kasi ang gamit ko lang naman ditong system, either Retrobat or Atosera. Yun lang naman kasi medyo madaling i-config as of now. Marami pa naman kasi emulated system na pwede pa natin gamitin. By the way, baka pwedeng pa-subscribe ng channel ko, Big James TV, para pag nag-upload ako ng mga videos, ay ma-notify kayo. Ito yung mga gamit nating PC parts sa pagbuo ng GNC build. So ito yung gamit natin pagdating sa motherboard, hindi dun sa supplier or sa kinukuhaan natin. Pero marami naman sa online, ang gamit ko as of now, B450 na ASRock. Latest na Ryzen 5 na gamit dito is 5th series na. So ito yung partner niyang motherboard, tsaka processor. Ryzen 5 55 GT. So ito yung gamit nating processor ngayon compared sa mga last week. And then pagdating naman sa SSD, meron tayong 1TB na Team Group sa T4 Store Vulkan. And then sa SSD na pang-OS natin is Lexar naman na 128GB. Sa memory mga kabilog, meron tayong 3200 MHz. Ayan. So, dalawang 8GB. And then sa power supply naman mga kabilog, okay na itong YGT na 700 watts. So, sa nagtatanong bakit hindi ka gumamit ng branded? Branded man or generic, wala namang pinagkaiba yun. So, nasisiraan din yung mga branded at itong generic. Kasi hindi naman natin kailangan ng more power na power supply kasi is built-in lang yung gamit natin GPU. Pwede kasi siguro mga matataas na branded, actually ginagamit nito may mga GPU. Pero mga lower GPU lang yung kinakabit. Kasi nga, generic daw to kung sabi nila. Pero si YGP established na matagal na sa market, subok ko na itong YGP. May videos din ako about dito sa review ng power supply na to. Check nyo na lang dun sa YGP. Tapos sa cooling fan, may stock na cooling fan dyan ng AMD. Tapos meron tayong AVR para safe na safe yung mga build natin. And then tayong caseless tray para may pagkakapitan tayo ng mga components natin. And meron pala tayong coin slot. Ito na yung diretso sa motherboard. Hindi na natin kailangan ng external timer kasi diretso na siya dito sa motherboard. So system timer yung gamit. And then pagdating naman sa buttons and analog, meron tayong dito buttons. So nakakabit na itong mga kabilog sa mga analog stick. And then yung parang switch hub niya, tawag dito, zero delay. So dyan nakakonect yung mga buttons sa analog. And then itong platform na gamit natin is acrylic. Kaya napakalinis itong build natin. Hindi na siya yung gamit natin before is wood. So ito, acrylic siya na 5mm. Kaya hindi siya basta-basta mapabasta. By the way, yung game list, gagawa ko na lang video, matapos itong gagawin natin, bubuin ko lang to sa harap nyo. And then yung game list naman, i-videohan ko para makita nyo kung ano yung mga game. So yung game list kasi natin depende kay client sa request nila. So yung build na to gusto nila may Tekken 8. Depende do sa specs kung kaya nung games. Kumbaga may Tekken 8 siya pero low or medium settings lang siya magagawa. In case na gusto mo mas mataas na graphics card para maging smooth yung gameplay ng Tekken 8 kasi medyo mataas na yung graphics nito. Pero pagdating sa Tekken 7, napaka-smooth siya. By the way, kung interested ka sa ganitong build sa Gen Z, so message na si Gigabit Tech, pag-usapan natin yung gusto nyo design sa RT Machine Box. Meron din tayong Classics tsaka Xbox. Okay? Proceed na tayo sa pag-build.
Well mga kabilog, natapos na tayo din sa build ng arcade GNC build natin. So ganito lang siya, yung itsura niya, ito lalagyan pa to, lalagyan ko na lang ng program. So kailangan, sasaksak mo na naman dito yan sa, SATA keyboard tsaka SATA power cable. So sa system na gamit ko naman is Retrobat at Batosera. So marami naman system na nagkalat dito sa Google, mag-search na lang kayo, maraming tutorial doon. Kasi kanya-kanya kasi ng build yan. Pasok daw kasi hindi naman ako nagbebenta ng mismong software na gamit ko. Yung mahirap kasi yung configure at marami siyang technicalities pagdating sa pagka-program ng system. Ang ibang system mo kung meron pang hyperspin, big box, or etc. kung ano pa yung system na nakikita ko doon sa mga pinag-aaralan ko rin siya. At tapusin mo itong video sa to dahil yung game list, ipopost ko yung dito sa vlog natin. Nung tapos sa video sa to, syempre huwag nyo kalimutan subscribe yung channel ko para update kayo sa mga next videos na i-upload. Next videos natin, pag-usapan natin kahit po bibili yung arcade classic machine ko. So marami pa tayong ibang mga features videos na lalabas. Okay? Peace out!